Pag po ako natutulog, hila yung kumot ko. Ako po nagigising. Ganyan pa rin po siya hanggang ngayon. Hinihila yung kumot mo? Opo. Sabi ko, anong gagawa mo sa mo? Hindi naman po makaimik. Yung ugali kong ganyan parang humanyak. Tingin niya, mas maganda sana kung ngayon na natin yan aksyonan. Kinikilabutan ako sa mo ate niya. Kaya nga sabi ko, gusto ko na talaga mabuo ang bahay. Hanggat maaga, magdesisyon ka na po. Napakagandang panahon na naman ang ibinigay sa atin ngayong araw, kaya't sasamantalahin natin ito. At pagdating nga namin dito kala Ate Ninya ay nag-prepare agad kami ni Mac. In the depths of silence, where echoes remain, you were the sunrise, and I was the rain. Good day sa lahat. At ngayong araw ay kagaling namin kala Kuya Mark. At ngayon nandito naman kami kay Ate Ninya. Magandang umaga po ate. Dito naman tayo. Bisitahin natin yung pabahay. Kasi nga halos 3 days yata or 2 days tayo hindi dito nakabisita. So tingnan natin kung anong improvement naman sa bahay natin Ninya ngayon. Ate Ninya, paupo po ako Ate Ninya. Ayan. Salamat naman. Nakalilom din kami. Kanina po kami sa initan. Kumusta po Ate Ninya? Ay siya po itong isang microphone. Ayos naman. Nasan po sila Ate Isil ngayon? Tulog po ang matindi. Tulog. Bakit kila Ate Lindy sarado? Wala sila dyan? Tulog yata rin po. Bakit puyat? Nagpapahinga lang. Ay, kala ko naman ay may okasyon kayo at napuyat. Kamusta yung bahay? Bahay mo, kamusta? Okay na po. Aba. Nagkaano lang po sila yung tawag na. Nagtatiles? Opo. Ay, tama. Tapos na po yung... Division? Opo. Wow. Makikita natin yan mamaya guys, yung naging division. Kaya pala, kasi nakita ko kasi dito yung yung hard deflex wala na, so alam ko naikabit na yon kasi yan lang din naman tinitingnan ko yung mga materyales kapag napunta tayo dito kung ano yung kamusta muna Ate Ninya? Ayos Kamusta po. po kayo? Kaya pala isang araw inang punta dito, wala naman po. Ay opo, ang nakausap ko po Ate Ninya si anak mong si panganay. Naku, sabi ko nga po, nakausap pa ninyo puro yabang sabi yun. Bakit? Hindi ka ninyo halata, patawa-tawa sa inyo. Ay ganun, bakit ano bang nangyari after namin mag-usap? Katulad po yung sabing ako ang magpabait. Sabi ko kanina dapat ikaw ang magpabait. Nagkausap kayong mag-ina? Nagkasagutan ba kayo? Hindi naman. Hindi naman po, nasabihan ko lang. Pinagsabihan mo lang? Purong yabang ho ang kanya eh. Ay ganun? Bakit ano bang nakikita mo pa rin sa kilos niya? Wala nagbabago? Wala pa rin ho. Ganun pa rin? Parang nga pong yung nga pong dati pong kasama ko po tatay. Oo. Nasanay kasi po ako sa takot ko tatay. Pag po ako natutulog, hila yung kumot ko. Ako po nagigising. Ganyan pa rin po siya hanggang ngayon. Hinihila yung kumot mo? Opo. Kaya ako Anong purpose niya? Bakit niya ginagawa yun? Kaya po ako nabibigla. Minsan po tingnan ko agad bigla. Pag bigla ang tingin mo, nakikita mo papa mo. Opo. Bakit naman ginagawa niya yun? Hindi ko po alam sa kanya para kung namamana ko sa Ay nako. katulad po yung sabi sa inyo, namimiss ang kanyang mamay. Sabi ko kanina, namimiss ka, mahal, isa yun. Mahal mo rin kasi ang mamay. Huwag mo ibaling sa akin. Ay grabe naman yan. Akala ko naman Ate Ninya natapos na sa sasabihin ganyan. niya magpapabili sa inyong bola. Sabi ko kanina, sabi ko sa iyo, Kuya Marcos, huwag na ikaw na magpabili. Oo kasi nagsabi naman ako sa kanya, Ate Ninya, na kung siya po ay hindi magbabago, ganun pa din yung pakikitungo niya sa iyo bilang at bilang niya ikaw. Hindi ko talaga bibilhan siya ng ganun, yung kung ano may hinihiling niya. Hindi rin nagbabago pa rin. Grabe. Anong gusto mong desisyon Katulad natin po dyan? yung kami duwating galing Gabongan. Parang kung tahimik yung pong kamangkin ko na dyan sa harap kini. Nasabi lang po doon sa alam mo naroon po dalawa sa karto.
Yan ang tita niya na dyan na, yun, dalas-dalas ko naglabas. Eh, sabi ko po doon sa kung ano nangyari sa kanila, hindi naman po makaimik Tsaka si ho. tsaka si nandun sa loob. Opo. Tapos, nung pagdating mo, sino nagsabi nang nandiyan na ang tita? Ayun Yung po, pamangkin mo anak ni ko. Kuya Aris. Tapos, dali-daling lumabas. Opo, sabi ko, anong gagawa mo sa hindi naman po makaimik. Sabi ko, gayahin mo lang yung talaga isasama ka sa Ano sabi po ni sabi niya? Ah. Ano sabi Sino pa? Na- Wala ho. Tahimik rin po yun. Wala siyang sinasabi sa'yo? O baka wala naman. Ayaw ko po yun. Nagtataka ka lang bakit pandalas sila na naglabas. Opo. Yung narinig mong sinabi na nandiyan ng tita. Kinikilabutan ako sa mo ate niya. Kaya nga sabi ko, gusto ko na talaga mabuo ang bahay. Mabukod na. Yun talaga. Tatakot ako sa ginagawa ng ate ninyo. Grabe. Hindi kala ko nabago niya na yan. Yung kamusta? Nabago na. Hindi naman ho yung ugali yung ganyan parang humanyak. Ano ba dapat natin gawin natin niya? Ayaw mo ba talaga siyang ipadala ngayon? Sa Boys Town, ayaw mo pa talaga? Sabi ko, isipan ko baka hanggang sick ka na lang tapusin. Hindi papadala ko. Hanggang? Sick ho. Ano yun? Grade 6. Grade 6. Anong grade na ba siya ngayon? Sick nga po. Grade 6 siya. Tatapusin lang yung grade 6. Ibig mo sabihin? Datakot nga namin po Kuya Aris. Sabi Kuya Aris, gayak daw ang damit. Idadampot na bukas umaga. Ate niya, mas maganda. Papayo ko lang sa'yo. Nanood po kasi ako ng vlog ninyo kanina. Kaya nalaman ko. Kaya doon mo narinig lahat ang sinabi niya. Ate niya, mas maganda sana kung ngayon na natin yan aksyonan. Para nakakayamot, nakakatuwang hindi. Nakakatakot po yung mo kapag mapatagal pa natin ito. Hindi ko nga po ano kung nangyayari siya. Ma-attempt mo ba ate niya na yung mo balang araw makikita mo nasa kulungan? Mas masakit yun. Kaysa yung pangsamantala lang na hayaan mo muna siya dun sa Boys Town. Mas masakit kapag nakita mo siya na nasa kulungan. Mas masakit yun bilang ina. Sabi nga, nung natutunan ko ate niya sa panonood ko din mahilig din kasi ako manood sa may mga matututunan ako. Alam mo yun? Sabi nga nila ate niya, babahagi ko sa'yo. Yung tatay, kagaya ko, mas gugustuhin ko pa na ako yung makulong. Alam mo yun? Kaysa yung anak ko. Kasi, alam mo yun, kapag nakita ko yung anak ko na nakakulong, dahil napariwara siya, dahil hindi ko nagabayan ng ayos, dahil hindi ko naibigay sa kanya yung dapat na para matuto siya, sisisihin ko yung sarili ko kapag dumating yung araw. Kapag nakita ko yung anak ko nasa kulungan. Kasi, sasabihin ko sa sarili ko, dapat pala yung anak ko noon, halimbawa, pinalo ko na. O, alam mo yun, pinangaralan ko na. O inilagay ko kung saan dapat siya. Parang ganun. Kaysa nakita ko nasa kulungan. Di ba? Sabi ko nga po kanina, ano po ang sinanay sa cellphone. Yung basa ko sa Diyos. Sabi po pag po nawala po anak, pwede mo palitan saka ang ama. Pag nawala ang ina, hindi mo na mapapalitan kasi isang ina. Kasi alam nyo guys, sa totoo lang, alam mo yun, kaya ako din nasabi na mas gugustuhin pa ng magulang na sila makulong. Alam mo yun, kasi minsan ang bata, kapag pinalo natin, minsan sasabihin ng bata, isusumbong kita, ganto ganyan. O di ba? Sige, sumbong mo ako. Tapos huhulihin ako ng pulis. Di ba? Kung sakali sumbong mo ako, huhulihin ako ng pulis, ikukulong ako, mas gugustuhin ko yun. Kaysa naman makita kitang lalaki na hindi kita pinalo at hindi kita pinangaralan, tapos makikita kita na ikaw yung makukulong balang araw. Di ba? Mas masakit yun sa magulang. Kaya ate niya, payo ko lang sa'yo, hanggat maaga, magdesisyon ka na po. Para dyan kay sa mo. Hindi na po maganda yung ginagawa niya sa'yo. Yung walang karespetuhan niya sa'yo bilang ikaw po ang naghirap sa kanya. Ikaw ang nagbuhos ng buhay sa kanya para mailuwal. Tapos gaganyan-ganyanin ka lang, di ba?
Paano pa pag lumaki yan, tas kayang-kaya ka na niya? O isipin mo yun. Naku, baka iumpog ka lang yan sa pader. Kung ngayon pa lang na bata, ganyan na. Paano pa kaya pag lumaki yan? Kaya habang bata pa dapat maputulan mo na ng sungay, atinin niya. Hindi ko nga po alam sa sarili kung bakit kahapon. At sa kalagitnaan nga ng aming pag-uusap ay biglang naisingit ni Ate Ninya na siya raw ay natatakot kapag ka dumating na yung oras na tayo ay tumigil na sa kanya sa pagtulong dahil nga hindi raw niya alam kung kakayanin niya ba ang mag-isa na buhayin ng kanyang mga anak lalo't hindi niya maaasahan ang kanyang panganay. Kami ay para nyo na kaming tayo, para na tayong magkakapatid, di ba? So, kami naman, Ate Ninya, pinangako namin sa iyo na hanggat hindi pa naman namin nakikita na ikaw po ay hindi pa ganun kaayos, ay hindi pa naman din kami titigil sa pagtulong. Ano? Now, kapag ka nakita ka na namin na kayang-kaya mo na nang ikaw lang mag-isa dito sa mga bata at i-guide ka naman namin sa part na yon, tsaka naman kami magpo-focus sa iba. Nagigits ko sa Ate Ninya, siguro si Ate Ninya ay kumbaga natatakot na hindi niya kaya nang siya lang mag-isa yung alam mo yung kikilos para sa pamilya, kasi nga itong si Ninyo na sinasabi niya hindi niya talaga maaasahan. Sabi niya kung hindi magbabago at hindi kita maaasahan, hahanap ka ng katuwang para nang sa ganoon ay meron kang katuwang sa pagpapalaki sa mga bata, sa mga anak mo. Opo, pag po nawala na ang tulong. Pag nawala na ang tulong, Hirap po eh. Ate Ninya, sa amin naman, kung yun po yung decision mo na gusto mo pang magkaroon ng asawa, wala namang problema po. Kasi ikaw po ang nakakaramdam niya na basta piliin mo lang, sabi nga namin sa'yo dati, basta piliin mo lang yung tao na mamahalin yung mga anak mo, hindi lang ikaw. Naunawaan kita dun Ate Ninya, kasi alam kong mahirap para sa sitwasyon mo ang buhayin ang mga bata. Ate Ninya? Kasi iba-iba guys ang para sa akin, iba-iba ang single mom. Mahirap nga akong buhayin, lalo na pong anak ko. Ang ama ko ay tatay pa rin. Hindi rin naman ang alaala pa rin. Yung sabi nga po ninyo kung anong alaala ko pa rin po sa tatay, naalala ko pa rin po eh. Yung pong pag po kayo nagdadala pansit kung ano-ano bigay sa tatay sa tao. No, pero Ate Ninya, kagaya niyan, na sinasabi mong nandyan pa rin alaala sa mga anak mo, ang isipin mo na lang ay anak mo pa rin sila. Na dapat sila ay kailangan kanila bilang ina. Dahil Wala naman po loob ko. Doon po sa bunso ko talaga, sa maliit. Parang iba ho kasi yung bata eh. Sino? Si Lian ho. Paanong iba? Lumalaki hong mabait. Lumalaking? Mabait po, hindi Mabait. po kagaya po yung dalawa. Parang si Lia, lumalaki, parang nakukuha ugali kanyang kuya. Grabe. Kaya nga Ate Ninya, dapat dyan ipaubaya. Kung hindi mo kaya Ate Ninya, ito, ganito, dito na lang tayo papasok. Ikaw na rin nagsabi na may hirapan ka kay Ninyo at hahanap ka ng katuwang, di ipaubaya na natin siya doon muna sa may kakayanan na siya ialagaan. Para ikaw ang iintindihin mo lang yung dalawa mong anak. Di ba? Kung ikaw man ay magkaroon dito ng negosyo, kung ano man yung gusto mong gawin, kung gusto mo magtrabaho dito sa Rosario na makakauwi ka pa rin dito at nandito ang mga anak mo, depende sa sitwasyon. Kung may mag-aalaga sa anak mo, why not? At least dalawa lang yung iintindihin mo. Sininyo, ipaubaya mo na natin dun sa makakatulong sa kanya. Ate Ninya? Ulitin ko po sa kanya. Ulitin mo. Huwag na natin patagalin Ate Ninya, na sasayang lang yung panahon na dapat yung anak mo natututo na ng tamang asal dun. Tatanda yung anak mo. Hanggang sa hindi na kayang baguhin yun. Ano na natin? Para hindi ka mahirapan, dalawa lang iintindihin mo. Si anak mo lang paras babae. Bigat talaga po sa sarili ko. O kaya nga, padampot na natin. Padala na natin sa Boys Town. At least dun mag-aaral din naman siya. Sabi ko nga po, tatapusin na lang mo po yung shit. Matagal pa yun natin niya matapos. Sa kabilang taon pa yun. Kung kailan pa ang graduation ng grade 6.
Sa bagay, may point ka naman kasi sayang naman yung taon na ipinag-aral niya ng grade 6 para kung sakaling mapunta siya dun sa mga madre, malay natin may pagpapaaral din sila dun ng high school. Ikaw po magdesisyon natin niya dahil ikaw po magulang. Kami, ang papel po namin sa buhay nyo ay tamang ano lang talaga kami. Tamang payo lang talaga kami. Natin niya. Okay, so kung yun yung decision mo po, di ikaw po ang bahala. Pero nagugulat lang din ako doon sa mga sinasabi nyo na ganun pa din pala yung anak mo. Hindi ko na kasi ina-expect yung kala ko okay na siya. Kala ko na bago niya na yun. Akala ko natatakot na siya sa mga kamag-anak mo. May kinakatakutan na wala pa rin pala. Katulad po yung utos ninyo magpuna sa ring ano. Pinunasan ba niya? Hindi. Hindi po, namuro po kaya ninong hindi pa rin. Ginalitan na ni Kuya Aris, hindi pa rin ginawa. Hindi pa rin po. Matigas talaga ulo ng anak mo atin niya. Matindi yung anak mo rin na ito. Dapat talaga ito tulong ng counseling ng ano atin niya, ng Boys Town. Hindi natin to kaya atin niya, wala siyang pinapakinggan dito. So yung mga madre baka pakinggan niya. Kung sino man yung mag-aalaga sa kanya sa Boys Town. Pag-isipan mo atin niya ha. Kailangan ma-actionan mo na kaagad yan. Tatagal po ng tatagal yan, ikaw rin kawawa sa uli. Oh, nabalitaan ko na nakaraan, nagsimba ka daw. Opo. Ayos, kamusta naman? Balita ko, nanginginig ka daw sa simbahan. Bakit? Wala naman po. Ha? Natutuwa lang po ko doon sa kasama ko yung may. Bakit? Nagkakalawan lamang po kami. Nag-aasaran. Opo. Kumbaga. Pero, kumusta naman ang pakiramdam ng sumisimba? Okay naman po. Maluwag naman sa dibdib mo? Hatid naman po kami din. Siyang nakabuhat po sa anak ko. Mas maganda yun natin ninyo. Kung maaari nga lang, anong araw ba yun? Linggo? Kung maaari nga lang, gada linggo, sumama ka talaga pagsisimba. Para na sa ganun po ay mas mapag-pray ka nila. Tapos mas magkaroon ka ng komunikasyon kay God. Makapag-serve ka kay God. Diba? Yung ganun bagay natin ninyo. Isa lang naman po hiling ko sa Diyos eh. Ano? Nagpasalamat sa Kanya. Dumating tayo sa amin. Kaya nawala po ko sa tatay ko. Dahil naialis ka sa tatay mo. Kami naman natin ninyo naniniwala. Alam mo natin ninyo sa totoo lang. Noong mga time na medyo nagiging agresibo yung papa mo noon alam mo yun, nagkakaroon din kami ng doubt sa sarili namin noon. Nag-aalangan din kami kung tutuloy ba kami. Kasi nga baka mamaya maging alanganin kami sa papa mo. Pero naniwala kami pare-parehas na may purpose talaga kung bakit kami sa iyo pinapunta sa inyo ng Nung po papa naman mo. po kayo dumating una sa amin. Para pong gawa ng ganda loob ko sa inyo. Para po may nagbubulong po sa sarili kong hayaan mo yung tao, tutulong yun sa iyo. Ay. Hayaan mo yung tao na matulungan ka, parang ganun. Opo. Kaya hayaan mo na yan. Grabe. Kaya luwakas yung po loob kong nagsumbong na po ako sa inyo. Natutuwa din naman ako atin niya kasi nung mga time na yon wala ka ibang pinagkikwentuhan din kundi sa akin. Maliban din kalatil hindi, ino-open mo talaga sa akin yung nangyayari sa inyo. Hindi ka nagdadalawang isip na ikwento sa akin. Kaya doon, nagpapasalamat din naman ako kasi kung di mo ikikwento, baka ngayon walang nangyari. Kasama mo pa rin papa mo, no? Po, parang po kaibigan po tatay. Oo. Kung po nung mula po nandampot po tatay, hindi na po nagpakita sa amin. Hindi na pumupunta dyan. Maka po nagalit na rin po sa amin. Okay lang yun. Huwag mo isipin yun. Kasi, malay mo naman, sang-ayon sila sa nangyari. Kasi, di ba, kung mali din naman nga yung ginawa ng papa mo, hindi natin alam. Di ba? Wala nakakalam kung ano yung feelings nila ngayong mga panahon na to. Malay mo, masaya din sila na nabigyan ka ng katarungan. Okay, so guys, silipin nga natin sa likod. Pero bago ang lahat, sige atin niya. Kamusta yung allowance? May allowance pa kayo? Ibigay kita muna ng Pero bago ang lahat, kamusta yung anak mo? Yung dinalaw niyo sa pedya. Okay na po. Sa Martes po, balik ulit po kami. Baka po kayo. Okay na? Sa Martes po, balik ulit kami. Ano nangyari sa kanya ba? Obo po. Okay. Dala ng panahon siguro. O wala ba sa mga panganay mo o mayroong sipon at ubo? Yung pong Baka nahawa. Yung pong isa si Lia. Baka nahawa. Huwag mo papahalikan sa kanya ha.
Kasi mabilis mahawa ng sakit ang bata, ang baby, lalo na. Kaya po sa Martes po, babalik ulit po kami doon. Okay, sige, ganun na lang gawin mo. O, dagdag mo dyan sa pang-allowance mo, baka mo. 2 pong balik namin eh. Makan mo muna yun, dagdag mo sa pang-allowance ninyo. At mamaya, pupunta din na ako dyan kay nanay. Bayaran natin yung mga pagkakautang natin sa nagiging merienda ng karpintero. Katulad po, abot ko na lang po rin sa ating isip. Oh, sige, kung bahala natin. Alam mo naman kung ano yung ano din, tama din. Ano? Sama mo kami sa likod. Tingnan natin sila, Kuya Aris, kung ano ginagawa nila. Tara guys. So, tayo dito sa likod. Tingnan natin sila, Kuya. Yung pinto kaya nakabit na? Oh, yung pinto na lang. Oy, nagtatiles na si Kuya ano. Si Kuya Aris. Si Kuya Aris ba yun? Ay, hindi pala. Si Kuya Aris nasaan? Nandyan din. Kala ko pumayat si Kuya Aris ng ilang araw. Trabaho. Asawa ko yun. Ay, hindi nga. Eh, siyempre, magkaiba sila ng katawan ay. Mas si Kuya Aris. Mas mataba-taba konti. Kaya nanibago ako. Ay, ito na pala oh guys. Oh, di ba? May may kwarto na sila atin niya nakalagay na tong division dito. Tapos nandito yan, then papunta ng CR din sa may kabila. Oh, nagtatiles na sila. Ay, nakakabit na rin yung pinto. Nakakabit na rin pala, no? Kasi, nakakabit na pala yung nila. Yung pintuan, tapos ito ang ito ang kailangan pa rin pala ng pintuan. Yung kwarto. Hindi natin na ipasama. Meron na yung isa. Ah, meron na? Oh, ayos ah. Okay, sige. Grabe no. Hindi din ako paniwala na, alam mo yan, na dito sa Batangas ay magkakaroon din tayo ng unang natin, babae natin. Kasi sa totoo lang dati iniisip ko na, ate niya, alam mo ba dati, sabi ko, siguro pag nag-mission kami dito sa Batangas, na lang, alam mo yun, tamang makakuha na lang kami ng i-scholar, tapos tamang makabigay na lang ng negosyo. Pero sa pabahay, sabi ko, baka hindi na muna, pas na muna ako. Kasi nga, napaka matrabaho din talaga ng pabahay. Kahit sila pugong biyahero, sila Kuya Paul, sinasabi nila yan na napaka kapag kami pabahay. Katulad po yung Kuya Aris, masama po lasa yan. Nagtatrabaho Tuloy pa rin. po. Grabe. Kasi to guys, maasikaso. Matapos. Pero sabi ko nga, may mga hindi naman tayo naasan, tsaka yun nasa taas naman yung may will niyan hindi natin yan kontrolado, so binaba niya sa atin. Kaya eto, hindi rin ako mapaniwala na, alam mo yun, hindi ko na-expect na minsan talaga yung hindi mo hinihiling yun yung ibibigay baka gaya nito, hindi ko man din ini-expect na magkakapagpabahay tayo dito ito na ngayon, diba? Yan lang, bawal yata tayong pumasok pa dito sa loob. Silipin ko nga si Kuya Aris dito. Ito si Kuya Aris. Kuya Aris, ito pala Kuya Aris, masama yata ang pakaramdam mo. Ha? Ay, dito ka nagpapasok niyan? O sige. Sige lang. Wala pa naman nakatira. Ito kami nata sa bintana. Okay. Masama, sabi ni ate niya, masama daw pakaramdam mo, nagtatrabaho ka. Kung pwede ka naman muna magpahinga. Kuya Aris. Ha? Ayos ka lang? Grabe Kailan po kayo nakapag-division? Kahapon? Grabe Diba guys, may na siya, may kwarto na. Yung kayo ninyo, saktong-sakto lang yan sa kanya. Kasi solo-solo lang naman siya. Ang importante dito sa mag-iina kasi sila dyan, 3 sila dyan. Dito nga ay mas nararamdaman namin na ang sarap sa pakiramdam tingnan na sa muling pagkakataon tayo ay nakapagpatayo ng pabahay dito sa bayan ng Batangas. At nakakatuwa ring tingnan na ang kanyang tahanan ay utay-utay ng nabubuo.
Wala, nagpunta ako kay kay kuya mo ngayon, nanggaling ako dun. Pa, Kay Kuya Mark, nanggaling ako kanina. Eh, wala dun. Hindi ko natsyempuhan. Yung asawa naman yung nakausap ko. Yun lang, medyo madinlim lang siguro. Pero yan, ito yung kwarto nila Ate Ninya. Kasi tatlo sila. And then, doon naman yung kwarto ni Kita ba? And dito yung kwarto ni Ninyo. And then, doon yung sa dulo yung munti nilang lababo. And then, siya. So itong kailangan talaga na bigyan ng space na mas malaki kasi tatlo si Ninyo, mag-isa lang yun kaya okay lang yun. Diba, sakto lang sa kanya yun. May maluwag-luwag na para sa mag-isa yun. Okay, may pintuan na pala yung mo Ate Ninya. Ano? Ang wala na lang pintuan na yung kay panganay mo. Oo, yun nga, yun na lang kulang Tapos yung salamin, kamusta? Kaya gusto ko makausap sa Ate Lindy, gusto ko malaman yung tungkol sa salamin. nagyang nga ito din. Kararating lang, sabi ko na wala kanina Kausapin ko guys si Ate Lindy tungkol sa salamin kasi wala akong balita. Kung nasukatan na ba dito. Ikaw Ate Ninya, may nagpunta na ba magsusukat dito? Wala? Ng bintana? Wala? Oo, yun yung inaano ko kasi. Pero mabilis lang naman daw, iba pala sa Bicol, matagal sa Bicol So dito daw kapag sinukatan yan ngayong araw, marahil bukas ng hapon may kakabit na kaagad. So walang problema. Kahit pala yan ay abuti ng, kumbaga, panghuli na, walang problema. Mabilis lang naman daw trabahuhin yan. So Ate Ninya, ako nagagalak talaga ako ng sobra. Natutuwa ako kasi nakikita ko yung bahay mo ay kunting-kunting pitik na lang talaga patapos na. Talagang kunting-kunting na lang yan Para pong pag po birthday ko po kasabay. Oo, sasabay na natin kung gusto mo. Madami po kasi bisita ako. Oo, walang Madami daw problema. bibisita. Papuntahin mo kung sabi ko nga sa mga viewers guys. Ito, iniimbitahan ko kayo sa darating na ribbon cutting. Mag-a-announce kami kung kailan and then isasabay natin. Kaya gusto ko din isabay yung birthday party ni Ate Ninya sa ribbon cutting guys. Kasi nga gusto ko yung kung may mga pupunta man, di ba? Pwede tayo magdala ng gift kay Ate Ninya. Kung wala, okay lang naman, di ba? Para nang sa ganun ay isahan na effort sa sa mga dadalo, di ba? Kasi yung iba ang lalayo. So para naman hindi sila masyadong ma-hassle, iisahan na lang natin. Kasi marami nagme-message sa atin na gustong pumunta. Sabi nila sa birthday na lang natin niya. Yung iba naman nahahati, yung iba naman sa ribbon cutting. So sige, punta na kayo, pag-isahin natin, gawa natin ng paraan para lahat kayo makapunta ng isahan, di ba? So yun na lang, iniisipan ko lang ng paraan at yun yung naisip ko. O gusto mo ba yun? Agree ka ba dun? O imbitahan mo kung sino gusto mo imbitahan. Ha? Wala? Okay na rin ka pong bigyag ini. Bigyag ini. Gusto mo pa binyagan yung anak mo? O saan ba yan binibinyagan dito sa church na sinisimbahan mo? O sige, sabay mo na para isahan. Maganda yun. Triple celebration. Maganda po yun, Ate Ninya. Good idea yun. Para hindi ka na magastusan din kapag ka magpapabinyag ka sa anak mo, di ba? Isabay na natin. Sabay-sabay na yan, tatlo. Di ba? Kung gusto mo. Po yan. Ha? Dadalawa po yan. Si Leia lamang sa kasiliyan. Okay. Sige, sabay mo na. Para po Ate Ninya walang problema. Okay. Bago ako Ate Ninya umalis ngayong araw, sa pagbisita ko at natutuwa din naman ako kala Kuya Aris. Talagang sa mga kasamahan niya rin ay sinisikap nilang matapos yung bahay mo. Ate Ninya, ito. Nanggaling ako kay Kuya Mark. 2 beses na akong pumunta doon. So, ang dami sa aking nagtatanong. Ayoko naman silang sagutin ng ako mismo. Yung po bang naging rason ni Kuya Mark sa pag-alis niya ay ito po ba ay hindi pa rin ninyo naayos hanggang sa ngayon? Gusto ko nga po makausap po siya. Baka sa isang araw na lang po pag nakapunta po doon. Gusto mo ba para maging mas maayos puntahan natin sa isang araw? Opo. Gusto mo ba? O sige, susunduin ka namin dito, puntahan natin. Gusto ko rin naman po makausap siya. Tsaka para makita mo yung mga pamangkin mo dun. Di ba? Para makasalamuhan mo naman yung mga pamangkin mo. O sige, ganun gagawin natin. Sa isang araw, siguro di ko alam kung si Commander ang makakasama ko that time. Wag lang po Martes, alis po kami Ate Elsie. Okay, walang problema. Babalik po namin si inyo. O sige, o nga pala, Baka papacheck up kayo mo ulit. maligaw na naman sa Martes. Okay lang, sige, basta hindi lang Martes. Susunduin ka namin dito.
dalhin ka namin dun kay Kuya Mark para magkausap kayo ng bilang magkapatid, ha? Para na sa ganun maging maayos. Ano? Kasi gusto ko pag nag-birthday ka, nag-ribbon cutting tayo, nagpabinyag ka, andi dito yung pamilya ni Kuya Mark. Opo. Ano? Imbitahan natin sila, no? Kasama sila dapat. Ano yan ay, enjoy nyo yung banding ng family nyo that time. Pati po nanay po. Alam ko naman po siya nag-alit sa akin. Nanay? Nanay, ina po, ina ko. Oh, Yung pong inang namatay. oh, iimbitahan natin. Opo. Po kami at iisil na namang magpunta. Okay. Ibig mo sabihin, bibisitahin mo yung nanay mo ulit. Hindi po yung pong nanay, ina po ang aking inay. Buhay pa? Opo, malakas pa talaga. Oh, wow. Okay pa pala. Akala ko naman yung mama mong pumayapa. Hindi po ako nabigla naman sa inyo. Ay, nabigla din ako sa'yo. Akala ko iimbitahan mo yung mama mo. Hindi po. Yung, ang tawag nyo pala dun, inay, ano? Dun sa mama ng mama mo. Opo. Sige. Ganito na lang, Ate Ninya. Pagpunta natin kay kuya mo, diretsuhin na natin yung lola mo. At nang masabihan natin. Opo. Ano? Pwede rin. Alam mo ba ang bahay? Ate, sama po natin ang ate. Oo, sige. Pagpasama tayo kasi baka mamaya hindi mo alam. Alam ko naman po. Yung bahay, alam mo? Opo. Oh, pwede din Magaling naman. rin po kasama Oh, Ate sige. Isil. Magpasama tayo kay Ate Magkasama. Isil, ha? Opo. Okay, pagpunta natin, schedule natin ha. Pagpunta natin kay Kuya Mark, punta tayo sa, ano mo, lola mo, ha? Mag-message ako kay Ate Lindy kung anong araw, basta wag lang Martes. Ano? Opo. Okay ba yan? Opo. Okay, sige. Ganun na lang gawin natin. Sige, Ate Ninya. Sa ngayon, pupunta muna kami. Bukas babalik kami kasi magpapasahod ako sa mga karpentero Saturday, eh. Ano? Sige. Oh, sige, pupunta muna ako kay nanay at magbabayad tayo ng atraso natin doon. Ano? Ano? Gusto niya samahan ko po kayo. Kay nanay? O tara. Saglitin lang natin. Sige na. Tara guys, puntahan muna natin si Tara, samahan natin. nanay na makabayad, makausad-usad tayo ng mga utang-utang natin. Sa hardware, hindi pa ako nagbayad kasi baka mamaya nga may kunin pa. Kuya, isang bag mo. Magbayad na lang tayo kapag talagang finish na wala nang kailangan. Naunawa naman yung hardware, mabait po sila. Vicentes Hardware, napakabait niyan guys, na may-ari niyan. No? Nagko-contact lang kami niya sa text lang. Pag may papakuha, sige, diretso, dadalhin dito, di ba? Walang sabi-sabi na kailan bayad, ganito ganyan. Wala, basta yung kapag open tayo ng oras, magbayad. At saka kapag tapos na nga ito. Kaya salamat sa Vicentes Hardware. Saludo po ako sa inyong kabaitan. And then, ano pa bang kailangan natin gawin? Babanggitin ko pala yung mga tao din. Feeling ko, 3 tao yung tumulong sa atin din para sa babae natin. Yan na nagbigay. So, babanggitin ko yan sa ribbon cutting. Sabi ko nga, di ba? Para magpasalamat tayo na may mga tao din na tumulong sa atin. Ano? At syempre, lahat din ang tumulong simula't-simula kay Ate Ninya. Pasalamatan natin sila lahat kasi deserve nila ang pasasalamat. Okay? Tara, punta muna tayo dun kila nanay. Okay guys, dito na tayo daan kasi open na pala dito. Tara. Sa ganon baka mamaya kailangan din ni nanay yung pera na nagagamit sa pag-utang para maipaikot ulit ni nanay, napipending kasi sa atin. Nay, magandang araw po. Pogi ka sa hapon. Ay, may pangit na ligaw. Ayan. Opo, Nay. Nagdaan din kasi ako kay Kuya Mark, nagdiretso na po ako dito. Oo nga, hindi ka na, walang tao na ikitumuntay. Oo nga po may tao naman po yung bata. Yung bata, maalaban mo yung bata. Ang galing ng mabait po kasing kausap. Nay, Tawanan Diyos. Opo, Nay, salamat po. Aring po. Magbabayad po ako, Nay, ng namin, atraso namin dito. Okay. Para makaulit pa kami, Nay. Ano po ang gagawin natin, Nay? Ano na lang tututal mo ito? Okay. Sige, tututal natin. Ako na. Okay. Tinutal ko na yung konti-konti. Okay. Ito na lang itututal mo. Sige po. So, sa kami sama yun. Okay. Heading 18, Yan ka na. 32. Saan po kayo galing, Nay? 30. Namili. 32. Na makuha, nahiya ako dito. 9. Kasi marami namang nabili. 5. Opo. Ay, hindi ako namili. Hindi pa sila nakuha eh. Okay, ito po, Nay. Tapos, ano nyo na po. Ito na magtutal eh. Kung magkano. Okay.
Plus natin dito sa 1,858 equals 2,459. Okay, ito guys ay sa loob ito ng ilang ano nga ito na ulit? Ano? Yan na yan. Yan o. Ito sila nagtuman dito. Ano po, Nay? Bilog si Ari. Ay, okay lang po yan. Wala pong problema. Okay lang naman si Ari siya. Sige. Ilagay na lang doon ito. Okay, so guys, ito yung mabayaran natin. Total of 2,500. Sabihin natin 2,500 na lang. Para ito naman sa mga nagiging merienda na nagagamit nila sa araw-araw nila na pagtatrabaho dito sa pabahay natin niya. Bayar na natin. At si nanay namili na pati si nanay. Imbis na naisabay ni nanay ito sa pamimili. Hindi kasi si Makmak nagbayad kahapon kaagad. Nasisi pa si Makmak. Ba, saan po kayo galing natin hindi? Ay, magandang araw po Ate Lindy. Ay, naabutan din kita. Kayo din po, naabutan ko din. Nanay, ay nga pala. Sige, yan mo ate, babalik naman ako bukas. Opo. Sino ba? Oo naman. Nay, 2.5 po na lang yung kunin nyo, Nay. Para 2.459 siya. Akong bariya. Bali, yun na lang yung sukli. O, ano po yan? Nagpasahod ka ng una. Pinagpasan mo daw yun ng 800. Ano mo? 750 yung aking inano doon. Oh, okay. Kasi yun yung Yung pinabali. binali sa'yo. 750 lang, 800 daw ang kanina. Oo, sinabi ko naman po yun na yung kulang doon sa nabali sa'yo ay ibibigay ko sa pagsahod nila. Kasi sabi niya 750 lang daw ang kinuha sa akin. Oo nga po, sabi ko kung hindi kasi ako sigurado kung magkano sabi ko, Okay. para yung kulang sa kung 800 man yung araw niya, di sa susunod, isasama ko na lang. So yun, and then magbabayad din po ako sa'yo. Sabi naman yun, hindi naman kanila. Bali 750 po Utang tuloy akong 50 sa kanila. Ito po, ate, huwag niyo na po ako sukliin dyan. Ito na po, 800. Kay ate Lindy naman. Tama po ba? O kulang ako? Hindi, okay na. Tama po. Ko kasi yung 50 sa kanila. Salamat po ate Lindy ah. Kasi kayo yung nagpapasahod pag wala kami. Hindi talaga tayo mag-abot gawa ng video niya. Ngayon, mamaya alis ulit kaming gabi. Ay, opo. Malapit na po ang birthday nito. No? Malapit na birthday mo. Anong date na ba ngayon? 19? 19, 20 ba? Ngayon, 20? Ang birthday niya 26. Kaso ang ano namin 28. Yung binyag. Okay. Dedication birthday sa Dedication birthday, magkasabay na. Okay guys, iniimbitahan daw kayo natin. Hindi. Opo na, bibigyan ko kayo syempre. Basta gagamitin nyo na ha? Oo naman. Sino po? Yung kahapon narito yung pamangkin ko rin. Opo. Sabi, idol ko siya. Ano po na ano niya? Baka daw pwedeng isingay sa LS. Oo naman, sige po. Ilan po ba kailangan kong dalhin dito? 15 piraso? Parang, Ayun, hipag ko, nag-represent siya. sige po. Sige po, bibigyan po natin. Okay. Pagkajilian daw. Allah! Hindi ko alam nandito kayo. Mama. Nagdaan kami kay Kuya Mark, hindi ko matsyempuan Pero, ayun, sabi ko nga, kahit na hindi man niya tinuloy yung trabaho kay ate Ninya, willing kaming tulungan siya na mapaayos yung bahay niya. Okay ba sa'yo natin Ninya? Matanong ko sa'yo. Tulungan natin kapatid mo mapaayos din yung bahay? Ha? Okay sa'yo? Sige. At okay pala kay ate Ninya ay tulungan natin si Kuya Mike. Okay? So yun, panoorin nyo na lang yung magiging yung vlog namin kanina, interview doon. And then, kita-kisa lang tayo sa mga susunod pang pwede namin magawa na vlog ni Mac. And then baka susunod si Commander yung kasama ko. Kasi nga si JM nakabakasyon, si Luke nakabakasyon. So kami lang ni Mac talaga yung nag-mission ngayon. And then, hindi natin alam kung kailan yung possible na makakabalik sila. Kaya kami na muna ni Mac. And then kapag wala si Mac, si Commander isasama natin. Kasama rin si Cairo. Di ba? Sa totoo lang kaya ko naman na mag-isa. Kaso nga lang, siyempre si Commander gusto rin na sumama. At namimiss din siguro yung mission, walang problema. Sasama natin, kayang-kaya natin yan kahit na nakabakasyon pa yung dalawa. No? So kita-kits tayo sa susunod. God bless sa lahat. Please support Commander ni Marcos. Ingat po kayo. Salamat kay Max sa cameraman natin. He's reaching out his hand to me to wash away my tears. Oh, I know you, and
I praise you. Got my arms open for your love. Oh, I want